yun yung sambahin, pagtiwalaan at mahalin ang Diyos. Yung siya lang, wala nang iba. Yun nga lang, ang mga Israelita ay talagang matitigas ang ulo. Tingnan mo nga yung katabi mo kung matigas ang ulo. Matitigas ang ulo kasi kung ano yung ayaw ng Diyos, yun yung ginagawa nila. Ibig sabihin, sabi ng Diyos, huwag kang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero sila, panay pa rin ang pagsamba, kanino nila magustuhan. Okay, they constantly worship idols. They did things na ayaw ng Diyos. Okay? And for that reason, because God is just, sabihin mo, just ang Diyos. Anything that we did wrong, it has a consequence. Alam natin yan, di ba? May consequence kaya it needs to be just. That's why kailangan ng parusahan ang mga Israelita. Kahit mahal na mahal tayo ng Diyos, minsan we need to undergo correction, pruning, molding, training. Kasi mahal ka ng Diyos. Kaya kailangan disiplinahin tayo. Okay? So with that, kahit na pasaway ang mga Israelita, doon pa rin yung plano ng Diyos na pagliligtas. So, mula nung siya ay nililigtas ang Israel, nakarating siya sa promised land, but then, dumating yung time na sila ay sasakupin ng Babylonians. Yun nga yung sinabi dyan. Pero, the Lord will also make a way out para bumalik uli sila sa kanilang bahay, sa kanilang home. Okay? At ang sabi ng Diyos dyan, diba? I call for the mighty. Ito dito, pinakita ng Diyos, ano sasalita dito si Prophet Isaiah. So, kinakausap, the Lord is speaking to the Israelites through Prophet Isaiah. Sabi niya, balikan ko yung una, sabi niya, but forget all that, because nothing compared to what I'm going to do. So, ano yung sinabi? Yung dati is, yung ginawa ng Diyos na pagliligtas, yung mga nangyari noon, sabi ng Diyos, kalimutan mo na yan. Kalimutan mo na lahat yan kasi walang-wala yan sa kaya kong gawin sa buhay mo. Okay? So ngayon, ano ba yung mga gusto ng Lord na i-let go natin sa ating buhay? Ready na kayo? Tatlo lang to. Number 1, let go of pain. Sabi, sino dyan ang nasasaktan pa? Aba, pag di kayo nasaktan, ewan ko lang, di kayo tao, ako'y nasasaktan pa. Sino nasasaktan? Di ba lahat tayo nasasaktan? No, dahil hindi ka tao pag hindi ka nasaktan. Baka bato ka. Yan. So napakahalaga. Sabi ng Lord, gusto niya i-let go natin yung pain. Grabe, alam niyo, grabe yung dinanas ng mga Israelites. Piliin yung anak ng Diyos, pinili ng Diyos, tapos pinagtrabaho lang, pinalipin lang sa bayan ng Egypt. Grabe, tapos yung pagmamalupit na ginawa sa kanila, lalo nung sila aalis, hanggang sa, yun nga, gumawa ang Panginoon ng way para sila ay makatawid sa dagat. Lahat yun may kasamang pain. Same with us, God wants us to let go of pain. Bakit? Kasi sabihin mo sa sarili mo, tapos na yun. Kapain mo nga yan yung sarili mo, tapos na nga ba, Pastor? May pain pa rin, di ba? May pain. There will always be pain. Lalo na, syempre, iba-iba tayo ng pinagdadaanan. But then, sabi ng Lord, let go of that pain. And how can you let go of such pain is only if you will give it to God. That's the only thing. Hindi, ang pain nandiyan siya, you will experience every pain, every disappointment, every frustration, lahat na ay pwede mong maranasan. Masaktan ka sa asawa mo, na mahal na biruin mo yung asawa mo, mahal ka, kaya kang saktan. Yung kaibigan mo, di ba? Walang exempted. Lahat tayo pwede masaktan nung pinakamamahal natin. But the Lord wants us to let go of the pain. Kasi sabi ng Lord, forget about that. May gagawin akong bago. Hindi may panibagong sasakit sa puso mo. But mayroong magandang gagawin ng Diyos if we will let go of our pain. Okay? Meron kasi iba na mag-asawa, or kaya mag-jowa, mag-boyfriend, girlfriend. Alam mo yung kapag nag-away, di ba, minsan, alam mo yung pag may pagpapagaling na yung sugat, di ba, nagkakaroon ng forgiveness, tapos pagpapagaling na yung sugat, gusto pang tutkutin. Meron naman doon. Yung tatay ko Ayan, di ba, ang hirap kaya noon na yung sugat, pag
napakagaling na, pero tayong mga babae, ay hindi pala ako yan. Pero tayong mga babae, usually tayo yung nagkukukot ng suga. Tama ba? Yung mga babae, ayan. Kasi alam nyo, ang Lord, gusto kong bakit kailangan natin kalimutan yung mga yun, by giving it to God? Kasi alam nyo, si Lord, meron siyang divine amnesia. Di ba, I think si Sister Lady na-mention niya na yung divine amnesia. Alam niyo si Lord, He is all-knowing. Imagine mo ang Diyos, lahat alam niya sa'yo. Hibla ng buhok mo, kung nag-toothbrush ka o hindi, kung naligo ka o hindi, yung pain mo, yung pinagdadaanan mo, yung nasa isip mo ngayon, kung talagang nakikinig ka, or talagang busy ka, or whatsoever, alam ng Lord lahat yan. But then, alam na rin lahat ng mga secret things na ginagawa mo sa labas. Walang hindi nakikita ang Diyos. But alam nyo, grabe yung divine amnesia ng Lord. Kasi with His divine amnesia, with that power na lahat ay alam niya, He intentionally forgets. He intentionally forget lahat ng kasalanan natin kung ito'y ipapahayag natin at hihingi tayo ng tawad sa Kanya. Imagine niyo yun? Saan ka makakakita ng gano'n? Sa akin mind-blowing yun. Birahin mo yung Diyos na lahat ng piranggot ng buhay ko, alam na alam lahat ng bawang ko, lahat, everything in me. Everything na ginagawa secretly, alam ng Diyos. Lalo na yung mga kasalanan. And yet, kapag lumapit ka sa Kanya, tinanggap mo si Jesus, you repent intentionally, kinakalimutan ng Diyos yun. So, di ba? Intention. And then, why ask? Why can't we forgive? Why can't we forget? Kasi, kaya the Lord is reminding us, forget it. Ibigay mo sa akin yan, kasi pag habang nasa iyo yan, masasaktan at masasaktan ka. Kung ngayon, kung ikaw'y masaktan ulit, ay ibigay uli sa Lord. Ganun lang naman yun. Hanggang nasasaktan ka, hanggang nahihirapan ka, kailangan may pagbibigyan ka. Kasi ang Diyos lang yung kaya mag-bear ng all ng pain na kaya natin ganasan tao. Hindi mo kaya. Bibigay ka, kaya maraming suicidal tendency, maraming nasisirang relasyon, maraming nasisira ang kaaway. Kasi nga, yung pain, kinikip natin sa heart natin. But if you will give it to God, saka ka makaka-receive ng mga bagong bagay na para sa'yo. Amen? Okay, pangalawa, let go of pride. Sino rito kumain ng maraming fried chicken? Alam na, grabe, happy birthday ni Tita Reds. Sorry naman na hindi kayo lahat invited, pero kinain naman namin kayo. Kasi pagkatapos gusto ko lang tumilaok. Alam niyo, literally, nasa sobrang pusan nyo, isinusukan na mamang nangyari sa akin, nangyari muli sa akin. Yan. So yan, alam niyo na, pride. Ano ba yung pride? Ito yung extreme love and focus sa sarili. Tama ba? Ito yung extreme, sobra, matindi, grabing pagmamahal sa sarili mo. Ang focus mo, sarili mo. Yung bang satisfied ka kahit nakakasakit ka ng ibang tao or nakasaktan mo na ang Diyos. Yung kapag it is also a pride kapag may pinapagawa sa'yo ang Diyos pero hindi mo ginagawa. May pinapag-give up sa'yo ang Diyos pero hindi mo gini-give up. Kasi, nag-satisfy ka na, akin to Lord eh. Diba? It's a pride. Kasi you are satisfying yourself. Okay? Ayaw ng Lord. Ang pride, even the inability to release forgiveness is pride. Pasura hindi siya humihingi ng tawad na paano ako mag-release of forgiveness. Di ba yun naman turo sa atin ng Panginoon? We have to let go of pride kasi may kaya. Yung pride ang magiging hindrance para maranasan mo ang kabuuan ng Panginoon sa buhay mo. Okay? And the third one, o diba? Ito pangatlo na agad. And the third one is let go of your past. Yung mga past jowa. Hindi naman. Bawal pag-usapan doon. Yung mga past is hindi lang yung past na maganda. Hindi lang yung past na pangit. Even yung past na maganda. Di ba yung pastora? Di ba, ano ba yung ginawa dun sa kanina? Ano ba yun? Meron ba ako yun? Di ba yung kanina? Ito yung ginawa ng Diyos. Imagine nyo. Alam, para silang di ba, babalik sila sa kanilang homeland, sa Israel. Tapos, ang hawak-hawak nila, sabi nila, it is the same God.
makikita. Pero sabi ng Diyos, forget all that. Diba? Maganda yun, diba? Maganda ba yun? Hindi. Yung kinain ng dagat. Hindi, pastora kasi kumain. Hindi. Di ba maganda yun? Kasi ito ay pagliligtas ng Panginoon. Pero the Lord is saying, forget all that. Kasi daw, it is nothing. Bakit? Diba? Eto. Tingnan natin itong ano. Even yung magaganda po, gusto i-let go ng Lord sa ating isip. Hindi naman ibig sabihin na kaliwali na, but you don't dwell on it. Huwag mo laging isipin na yung nangyaring magandang ginawa sa'yo ng Lord, hindi lang yun ang kayang gawin ng Diyos. Kaya sabi rito, ito pala. Yan. Alam niyo kung bakit we have to let go of the past? Kasi habang nakatingin ka sa past, hindi mo makikita ang inihahanda ng Lord para sa iyo sa kasalukuyan. Tama ba? Imagine mo, parang driver. Tingin ka ng tingin doon sa likod. Diba? Namimiss mo yun nasa unahan. Diba? Ikaw, dahil hindi mo kasi kaya ng dalawang ng ganyan. It can't be. Hindi ka pwedeng tumingin sa unahan sa ginagawa ng Diyos habang nakatingin ka sa likuran mo. Kaya the Lord wants you to forget also the past. Even maganda. Kasi meron siyang inihahandang bago. At hanggang hindi mo nilalet go, yung past mo, hindi mo makikita na may ginagawa na ang Diyos sa harapan mo. Amen? Alam ka natin ng Lord. Kasi alam niyo, minsan we just dwell. Yung ginawa ng Diyos, yung parang pag minsan mag-testify ka, ako'y kinabagan ng Diyos. Minsan, alam mo yung paulit-ulit tayo, kasi minsan nahihiya na rin tayo pag nagtinatawag sa unahan. Sino gusto mag-testify? Parang, alam na ako, pastor, mag-testify, paulit-ulit eh. O kaya pag sa LG, sabi nga, oh, ikaw mag-testify ka. Sabi, narinig na ng iba to. Alam niyo kung bakit? Kasi doon tayo laging nakatingin sa past na ginawa ng Diyos. Pero nami-miss natin yung magandang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Yun eh. Alam niyo, ako rin, sabi ko, oo nga, no, para pag nag-testify ako, puro, ang dami ko pang dinag-testify, nakapalpakan ng buhay ko. Pero nami-miss ko yung magandang ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Kaya, even the good things, huwag naman kalimutan forever, no? But huwag ka tayo mag-dwell on that. Sabi niya, God was telling them, not to look back on the old stories or to dwell much. Kasi gusto ng Diyos na to look forward. Gusto ng Diyos na tumingin ka sa mga bagong bagay na inihahanda niya. At ano yung bagong pagliligtas ng Lord, di ba? Kung dati, hinati ng dagat, kung dati hinati ng Diyos ang dagat, slide 11 naman. Yan. Tingnan natin. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ko ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Ano ibig sabihin ito? Sabi ng Diyos, kalimutan mo na yung disyerto, kalimutan mo na yung dagat. Bakit? Kasi wala ka na sa dagat. Hindi ka na dadaan sa dagat. Iba na ang dadaanan mo dahil yung dadaan ka na sa disyerto. Di ba yung pabalik ang mga Israelita from Babylon, babalik sila sa Israel, hindi na dagat ang dadaanan nila, ang dadaanan nila wilderness. Kaya sabi ng Diyos, gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto. Ibig sabihin, ang Diyos, lagi siyang may bagong ginagawa. Meron siyang, kaya huwag mo nang i-stick ang isip mo sa dating ginawa ng Diyos, dahil laging may bagong pamamaraan ng Panginoon. Di ba minsan nag-expect ako kay Sister Hannah? Ano ba ang iniisip niya? Binabalikan niya lagi yung mga nangyari sa kanya. Ang sabi niya, ako yung uuwi na ng Pilipinas kasi ganto-ganto. Pero grabe ang bagong ginawa ng Diyos. Iba ang ginagawa ng Diyos sa inaasahan natin. Sino lagi yung in-expect niya? Ganun na ang pagsagot ng Diyos. Hindi, di ba? Mas laging, mas matindi, laging, mas grabe ang pagkilos ng Diyos. Kasi yung iniisip natin is laging limited lang. But when the Lord moves, it's always beyond our imagination, beyond our thinking. Tama ba, Hannah? May nag-expect ka ba na may magbibigay sa'yo
There's always something new and there's always something great pag ang Diyos ang kumilos. Okay? Ito. Dati, anong slide na to? Ayan. Ayan. Okay. Why do you need to let go? Yan. Kasi ang Diyos is always in the business of starting over and doing new things. Yan ang trabaho ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos. Lagi siyang may gagawing bago. Laging may bagong simula. Kaya nga may bagong taon, di ba? Napansin nyo, laging may bagong damit, may bagong sapatos, may bagong jowa, may bagong place. Kaya laging may bago. Tumawa ka naman dyan. Kaya laging may bago kasi yun ang gusto ng Diyos. Hindi siya papayag na yung naranasan mo before is hanggang doon na lang. Laging may bagong inihahanda ang Diyos sa atin. Kaya kailangan maging ready ka. You let go of the pain. You let go of your pride. You let go of your past for you to experience these new things. Alam niyo, yung new thing na sinasabi doon sa verse, ang ano na sa Hebrew is chadash. Sabi niya, chadash. Yan, chadash. Ibig sabihin, it refers to something that has never happened before, something that has not existed before. Yung ibibigay ng Diyos na bago is yung mga bagong bagay na hindi pa nangyayari before. Diba? Walang ginawa ang Diyos na same-same. Imagine niyo, walang pangyayari sa buhay natin ang same-same. Pwedeng same na nasaktan ka, pero iba yung sakit, mas lalong tumindi. Minsan, iba yung blessings na tanggap mo before sa blessings na receive mo kasi iba. Ganun na ang Lord eh. Laging may bago kasi ang gusto niya, chadash! Yan. Chadash! Laging may bago sa Panginoon, okay? Baka tapos na ako. Dati, water yung naging hindrance ng mga Israelita para makapunta dun sa lupang para makatawid dun sa, di ba, sa dagat. Pero, ang ginawa ng Diyos, yung hindrance na water na yon, yun naman ang gagawing provision ng Lord. Kasi sabi niya, di ba? Gagawa ko ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Yung dating hindrance sa buhay mo, pwedeng gawin ng Lord yun na magpapala sa iyo. Kaya kung ano man yan, mga naranasan mo before, sabi ng Lord, kalimutan mo yan dahil lahat ng yan may purpose. Just be ready kung ano yung gusto kong gawin sa iyo. Just let go and let God do my will. Sabi ng Diyos, para maranasan mo yung mga bagong nakalaan sa iyo. Ano yung ina-expect natin sa Lord? Una, ito. Yan. Why you need to let go? Because God wants to see what He has prepared for you. Sabi niya, He will make a pathway through the wilderness. He will create rivers in the dry wasteland. Ano to? Ibig sabihin to. Gagawa daw siya ng daan through the wilderness. Imagine niyo yung ilang. Imagine niyo yung, sino nagpunta sa alawat ba? Diba? Kung may maling alawat ba yata, napuntahan na kayo. Pero alam niyo yun, alam niyo, amazed na amazed ako. Kasi diba, desyertong, tapos may daanan. Ayun, man-made. Pag ang Diyos, imagine niyo kung paano gagawa ng daan ang Diyos sa mga panahon ng buhay mo na ikaw ay nasa dry land. Ano mang sitwasyon ng buhay mo, ano mang ka-dry ang season ng buhay mo, God can make water, God can make a way. Kaya nga di ba sabi yung kanina, He made a way yun? Hindi ako galing sa kanta yun. No, nagigets niyo ba? Na sabi ng Diyos, sigurado na ang dadaanan mo, inayos na ng Lord. This 2024, ano man yung pagdadaanan mo, there's a promise. There's a promise na inayos na ng Diyos yung daanan. Ang kailangan mo lang, lalakaran mo. Lakaran mo, gano'n man katindi yung sitwasyon, inihanda na ng Diyos ang tagumpay mo. Ulitin ko, gano'n man katindi yung sitwasyon na pagdadaanan mo, inihanda na ng Diyos ang daraanan, inihanda na ng Diyos ang tagumpay mo. Diba, ano man yung sitwasyon mo ngayon, God is already making a way. Buksan mo ang isip mo, may ginagawa ang Diyos. Okay? You just need to walk on it. Bakit? Kasi ano pa yung pangalawa? He will make a pathway to the wilderness. Ito naman, He will create rivers in the dry wasteland. Kahit tuyo pa yan.
Sino rito feeling nasa dry season ng kanyang buhay? Wala magtataas, Pastora. Ayun, hindi ako dry. Ayan. Kahit tuyo pa yan. Gaano man kahirap yan, God will sustain you kasi He will create streams of waters. Hindi lang well. Ang balon, limitado. Kukuha ka pa, mag-effort ka pa. But kapag ang Diyos ang pumilot, He will provide the streams of water. Dadaloy. Dadaloy ang lakas. Dadaloy yung abundance of His blessing. Dadaloy yung pag-asa. You just need to believe na kahit anong pagdaanan mo sa season ng buhay mo, ano mang klase ng season ng buhay mo, He will sustain you. Amen. The very reason that we are all here, 2023, because God sustained us through the year. God namang iyak, gabal din man ang iyak mo, grabe mang sakit yung naramdaman mo, grabe mang frustrations, bitterness, lahat na, God still sustain you. Kasi matatapos natin ng taon. Okay? And, ito na, ano yung pangako ng Panginoon? Tatlo to. This 2024, the Lord will give us new testimonies. May mga bagong testimonies. Kung dati hiyang-hiya ka, kasi paulit-ulit yung testimony mo. Di ba yung mga Israel? Nasa isip nila nun, yung Diyos na naghati ng dagat, yung Diyos na sumama sa mga ninuno ko. Pero hindi. Sabi ng Diyos, kalimutan mo yun. Kasi may bago akong testimony sa iyo. Huwag mong tingnan yung testimony ng iba kasi may sarili kang testimony. Buksan mo ang mata mo, may ipapakita, may gagawin ng Diyos sa iyo. Amen? May new testimony. Hindi yung kapag nagkatawag sa unahan, wala tayong matestify kasi tiniga, ano ba yung ginawa sa akin ng Lord nung past? Tingnan mo ngayon. Ngayon pa lang may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Okay? Ayaw na ng Lord ng luma. Bago kasi we are new creation. Sa Diyos, we are new creation. At kapag bago ng creation, may mga bagong bagay, may mga bagong identity, may mga bagong magpapahalang na kahanda for you. Claim it! Diba? Matinding testimony. Kita nyo ang testimony ni Hannah. Diba? Tapos na ayaw ko na ganyan. Kasi mas matindi ang testimony. Kaya nihanda sa inyo ng Diyos. Okay? Hindi ka lang makungopia ng testimony ng iba. Okay? Pangalawa, this 2044, God will pour out new blessings. Yung blessings ng Lord according to your needs. Kasi alam ng Diyos kung ano mismo kailangan mo. Alam mo, yung Diyos, nung time ng mga si Moses, nung panahon nila, alam ng Diyos na kailangan ng hatiin ng dagat. Yun yung need ng mga Israelites by that time. Pero this time around, kinakausap niya ng mga Israelita, sabi ng Diyos, alam ko ang need nyo. Dadaan kayo sa ilang, kaya sa ilang, gagawa ako ng daan. At doon sa daan na yun, sa lugar na yun, magpapadala ako ng rivers, streams of water, para hindi kayo matiyo. Kaya sabi ng Diyos, this 2024, if you will let go, maghanda ka sa mga blessings na ihahanda ng Diyos. Alam niya mismo ang mga kailangan mo, but He is an all-knowing God, and He is a God who answers your prayer exceedingly and abundantly. Higit sa kaya mo isipin, higit sa kaya mo i-imagine na kaya mo ibigay ng Diyos. But you just need to open your eyes. May gagawin ng Diyos. Okay? His every move is carefully measured and crafted for every need of yours. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay ayon sa pangangailangan mo. Lahat ng nangyayari sa buhay mo, sabi niya ni Sister Hannah, gusto ko noon, sabi mo, kung nahirapan kayo, choice mo yan, tama ba? Pinili mo yan. Diba? But then, hinayaan ng Lord na mangyari yan dahil yan ang kailangan mo. Minsan kailangan mong pagdaanan ng mga yan. Parang Sister Hannah, matinding pagtuturo. Kasi alam ng Diyos, yan yung kailangan niya para magbalik loob siya sa Panginoon. Amen! Ay, dati yan, bata pa lang ay tao, simbahan na yan eh. Ay, dito pa sa UAE. Dito sa UAE, lahat ng kalokohan, ginawa niya, di ba? Yung play nila ng Christmas. Lahat yun, kanya. Kanyang-kanya, life story na yun. Pero dito, sa dry land ng UAE, gumawa ang Diyos ng bukalang tubig. Gumawa ang Diyos ng daan. Dahil dito niya nakilala
Yung baby na i-prepare sa inyo ng Lord. Diba? He will exceed. Grabe ang Diyos. Kapag, ang ano lang, huwag natin limitahan ng Diyos. Huwag natin limitahan ng Diyos kasi grabe kapag siya ang kumilos. Yun nga lang kaya minsan, yung mga gusto natin sa buhay, hindi nangyayari kasi nililimitahan natin siya, ibinabox natin siya. But if you will just let go, and think na, ito yung sa dulo, mamaya na pala. Ito, last one. This 2024, greater things! Sabihin mo, greater things! Mas matindi, mas grabe! Grabe mo, grabe! Abay, hindi ba kayo excited sa grabe? Okay, greater things, ano man ang meron ka ngayon, ano man ang pinarala sa'yo ng Diyos ngayong 2023, hihigitan ng Diyos yan. Greater blessings, greater protection, greater provision, greater anointing, greater intimacy, greater move of the Lord is awaiting this 2024 sa bawat isa. And this year, alam ko, blessings will overflow. Grabe. Matindi. Hindi lang financially, but matinding blessings. Matinding bagay ang inihanda ng Diyos. Okay? Sabi nga ng kanta, ay dito na pala ako magtatapos. Ayan. Ay, hindi pa, isa pa. If you're willing to let go and let God do His will in your life, He will bring new and greater things for you. Kaya, if you really want to experience the best, sabi nga, the best is yet to come. If you really want to experience the best from the best God, hello, the best God, the best God. We are speaking of the best God. Sabi nga ng kanta, hindi ko alam. Sabi, the same God who made a way is the same God who is here today. Yung same God na nagligtas sa Israel, na gumawa ng miracle, yung same God na gumawa ng milagro sa buhay mo, is the same God who will do greater, mighty things for you this 2024. If you will just let go. If you will just let go. Ito yung isang pinaalala sa akin ng Lord while I was doing it. Sabi niya, masdan mo, look, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito yung nagaganap na hindi mo ba makita. Gagawa ako. This time, ako ang hinighlight ko ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar nito. Ano ibig sabihin? Hebrews 12:2a. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Alam niyo, napakadaming kayang gawin ng Diyos. But the Lord is reminding us, huwag kang tumingin lang dun, huwag kang maging excited lang dun sa mga bagong bagay. Maging excited ka sa akin! Ako mismo na gumagawa ng bago. Ako mismo na kaya mag-bless sa'yo. Ako mismo na kaya mag-aayos sa'yo. Ako mismo na kaya mag-restore ng mga sirang relasyon. Ako mismo na sasagot sa mga dalangin mo. Ako mismo na magpapalaya sa'yo. Ako mismo na magmamahal sa'yo. Ako mismo. The Lord wants us to remind, tumingin ka sa Kanya. It's only Jesus. It's only Jesus. It's only Jesus. More than the blessing. More than the greater things. It's only Jesus who can make difference in our lives. Magpalit man ng kalendaryo, hindi mababago. Magbabago lang yung taon. Pero, it will make a difference only if you will look to Jesus. This time around, look to Jesus. He is the author and finisher of our faith. Okay, praise God, tayo po'y tumayo lahat. Can we give the best clap to the living God? Hallelujah. Bakit siya? Bakit hindi lang yung mga new things, greater things, new testimonies? Kasi the moment that you look to Jesus, the moment na tumingin ka kay Jesus, may ginagawa na siya. May ginagawa na siya. May ginagawa na ang Diyos. Inaayos na ang puso mo. Inaayos na ang perspective ng buhay mo. Inaayos na ang buhay mo. If you will just look to the beauty of Jesus, kasi yung ganda niya. Grabe yung glory ng Diyos. Kapag naranasan mo yun, imposible hindi ka matransform. Imposible hindi ka mabago. All the people na tumatayo, nag-testify, lahat ng mga kapatiran, we have our own testimonies. How good,
life. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. You are the same God who made the way. Ikaw rin yung Diyos na kasama namin ngayon. Ikaw rin yung Diyos na sinasamba namin ngayon. Ikaw rin yung Diyos na dahilan kung bakit kami nandito. It is you, God, who can make difference in our lives. It is only you, God, who can make way sa lahat ng dry seasons of our lives. Okay, Lord, you deserve to be praised and worship. You deserve to be praised and worship, Lord. Hayaan mo na this year, we will continue to praise and worship you. Come on, let's all praise and worship the Lord. Hallelujah. Come on, let's all sing. Hallelujah. This 2023, grabe yung ginawa ng Diyos. I want you to close your eyes. This time, itutok mo ang iyong mata sa Diyos. Sa dami ng ginawa niya, ang sarap isipin. But more than anything, we just fix our eyes to Jesus right now. Fix your eyes to Jesus. This year was never an easy year. Ang dami nating naranasan. Ang daming pagtuturo, ang daming pag-aayos, ang daming sakit, ang daming mga bagay, mga disappointments, bitterness. Lahat yan naranasan natin this year.
But sabi ng Lord, if you want to see what I have for you, what I am preparing for you today, you let go. You let go. You let go. Right now, bago matapos ang 2023, before matapos ang 2023, the Lord wants you to be freed with any burden that you have right now. Kaya right now, while you are in front of the Father, while you are in front of the Abba Father, who knows all the pains that you've been through, lahat ng mga disappointments that you've been through, the Father is there in front of you right now. Just be honest to yourself. Just be honest and tell Him all the pain. Lord, nandito ako ngayon because I want to receive new things from you. And I want to let go, but I can't. Pero ikaw, kaya mo. Let go of all the pain. Lahat ng sakit na naranasan mo, lahat ng disappointment, come on, bring it to God right now. Bring it to God right now. Sabi ng Diyos, may gagawin ako, may nakahanda ako para sa'yo. Pero kung yung sakit na yan, hindi mo ibibigay sa akin, hindi ako makakakilos. Kung nasasaktan ka, mas nasasaktan ako. Kung nahihirapan ka, mas nahihirapan ako. The Lord wants you to give the pain that you have right now. Hallelujah. 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 Let go of the pain right now. Let go of the pain right now. In the name of Jesus. Lord, ikaw po ang nakabawat ng lahat ng sakit, disappointment sa mga pamilya, sa mga taong minahal namin, sa mga taong pinagkatiwala mo sa amin, pero kami nasaktan pa rin, O God. And now, Lord, I'm giving you the pain. Lord, ikaw mismo ang kumuha ng sakit na ito. In the name of Jesus, the Lord is freeing you from the pain right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Lord, by your stripes, we are all healed. You are all healed. We are all healed. Lord, yung sakit, pinagagaling mo na. Pinagagaling mo na yung mga pusong nasugatan. In the name of Jesus, I declare healing to flow right now. In the mighty name of Jesus, by the power of the Most High, the power of the living God, the same God who did the way, who created the way, the same God who is here right now is releasing you from all the pain that you've been through this year. Hallelujah. 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 And right now, oh God, I declare the love of Jesus. The love of Jesus. The Lord, yung pag-ibig mo ang mag-aalis ng lahat ng sakit. Hallelujah. The love of Jesus, Holy Spirit, minister to your people right now. Those who are in pain right now, oh God. Sa lahat may mga tinatago, may mga hinahawakan pa. Lord, move. Lord, Lord, hallelujah, Jesus. Remove all the pain by your love. Let your love flow in our midst. Let your love flow in our midst. Let your love, ang pag-ibig mo, ang kumilos sa aming kalagitnaan. Hallelujah, remove all the pain. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. And this time, the Lord wants to give. Ibigay mo sa Diyos yung pride na meron ka. This is nothing about you. Walang-wala tayo mayroon pang malaki sa harapan ng Panginoon. Whatever it is, kung nakikita mo na may pride ka sa sarili, if there's anything that you cannot surrender to the Lord, if there's anything that you cannot surrender, if there's anything that you cannot give to others,
Diyos sa'yo. Matindi na ang ginawa ng Diyos sa'yo noon. Matindi ang ginawa ng Diyos this 2023. But the Lord is saying to you right now, if you let go of your pain, if you let go of your pride, and if you will let go of your past, see, I am doing new things. May bagong bagay na ginagawa ang Diyos. Come on, open your spiritual eyes. The Lord is doing great things. May hinaayos siya sa buhay mo. May hinaayos siya sa puso mo. May hinaayos ang Diyos. Hallelujah, come on. Magpaayos ka sa Diyos. Magpaayos ka sa Diyos. And if your heart will belong to Jesus, that your heart is only to Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh. Hallelujah. This year, the Lord will make a way. Inihanda na ng Diyos ang 2024 mo. Inihanda na ng Diyos ang 2024 ng pamilya mo. Inihanda na ng Diyos ang finances mo. Inihanda na ng Diyos ang trabaho mo. Inihanda na ng Diyos ang promotion mo. Inihanda na ng Diyos ang provision mo. Inihanda na ng Diyos bago, greater things are yet to come. In the name of Jesus, just be ready. Masdan mo ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! 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 Jesus! Jesus is more good than the same God who made a way. The same God who's here today. Even in the darkest moments, He's moving the true love holding. The same God who made a way. The same God who's here today. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Father God, maraming salamat po for releasing us from all the pain, from all the disappointments, for all the pride, and even sa mga past po namin. Lord God, your people are now ready. Your people are now ready. Your people are now ready. Lord, sa inihanda mo, handa na kami, Panginoon. Lord, I pray and I declare and I decree by the mighty name of Jesus that the provisions will overflow in our lives. The abundance, Lord, the streams of water, the streams of river, the daloy, sasagana ang buhay ng bawat isa, O God, sa lahat ng tapat na maglilingkod sa'yo. I declare the greatest manifestation of the power of the living God. Hallelujah! Lord, we are ready to see greater things. Mas matindi, mas grabe yung pag-ibig sa'yo, O God. I pray na lahat kami mas titindi ang pagkilala at paglilingkod namin sa'yo, O God. Lord, because it is only you. It is only you, Jesus. It is only you, Jesus, who can make us complete. It is only you, Jesus, that can bring our lives into greater, the best level of our lives. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Lord God, ano man po yung panalangin ng bawat isang naririto, you are the God na kaya pong tumugon ng higit sa kaya namin isipin at ipanalangin. As we release everything unto you, God, we are claiming and receiving every word, every promise, everything from you, O God. Hallelujah. We are ready for the new things. We are ready for Jadash. Hallelujah. Thank you, O God. Thank you, Jesus.
And Lord God, as we continue to experience your goodness and your faithfulness, we will continue to submit our lives to you, O God. Come on, if you can hear me right now, let's all recommit our lives to Jesus. This year, we will end by surrendering everything to our God. Our lives, sabihin natin, Lord God, in the name of Jesus, thank you for your faithfulness, your goodness, this 2023. I ask forgiveness for all my shortcomings, for all my sins, for all my pride. I release them all to you. Lord Jesus, I also release forgiveness to those people who hurt me. And I accept you, Jesus, the most beautiful name. You're my Lord. You're my Savior. Prepare a way for me. I am ready to do your will. I am ready to receive greater things from you. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Father God, come on, let's give the best clap offering. Let's give the best. Yung pinakaman ng dito, sa naman ng salamat. Ngayon dito sa lugar na ito, this year, this will be the last time. Nagawa ng Panginoon Diyos, kaya He deserve all the praises. Glory! 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 Honor belongs to you alone, Jesus. And everybody shout hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you for the new things! Thank you for the great things! Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on. Umarap ka dyan sa mga katabi mo, 3, 4, 5, kung ilan ang gusto mo. Sabihin mo, you're receiving new things. Greater things. Ang sweet ng mag-asawa, oh. Sorry naman, it's for me. Praise God. Okay? Madako na po tayo sa ating Holy Communion. Okay, you may now sit. And for our newbies, si Sister Vicky and si Aina, can somebody assist them? Sa ating VIP room. VIP room lang. Kahit doon na lang siguro o ano, kasi doon maingay doon sa taas eh. Communion po. Okay, let's all stretch forth our hands sa mga elements na ito. These elements, the juice that symbolizes the blood of Christ, and the bread that symbolizes the body of Christ. Lord, may we continue to receive the fullness, the full benefit of what you did in the cross. Cleanse these elements and may it bring glory to your name. In Jesus' name, amen.
Meron ako. Okay. Ang ginagawa po natin Holy Communion is sa pag-alala sa ginawa ni Jesus Christ hanggang sa kanyang pagkamatay sa krus hanggang sa kanyang pagbabalik. So as it is written in 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26, "For I pass on to you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, 'This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me.'" Taas po natin ang ating mga tinapay. Sabi natin, Panginoong Jesus, thank you that by your stripes, we are healed. Sabay-sabay po natin kainin. In the same way, taas po natin ating mga cup. He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again." Sabihan ng Panginoong Jesus, maraming salamat po. Dahil sa iyong dugo, ako'y nagkaroon ng kalinisan at kaligtasan. Thank you, Jesus. Sabay-sabay po natin. Thank you, Jesus. Even now, thank you, sir. Praise God! Hallelujah! Sino pa ang gustong makareceive ng new blessing and new great things sa Panginoon? Taas ang kamay! Amen! Tayo po ay dadako sa ating tithes and offering. Sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen! Ako po ay katulad din po sa iba na sa una ay mahirap po na magbigay ng 10% sa Panginoon, pero po, praise God, sa biyaya po ng Lord ay naibigay ko din po. Amen. Gusto ko lang po i-share ang testimony ko sa buhay ko. Simula nung dumating ako dito sa UAE, nagsimula lang po ako sa kakarampot na sahod, which is 1.5 lang po. Sa biyaya at napakabuti po ng Lord, ngayon po ay naging doble sa simula po nung nakatagpo po ako dito sa JA1, dahil po kay mamang na siya ang naging way. Katulad kami po ay, ako po ay Katoliko. Simula pong nasa Pilipinas kami po ay lumad na Katoliko. Dito lang po ako naging Christian. Sa blessing po, sa prayer po nila Pastora Rika, Pastora Cathy, marami pong salamat sa mga buhay po ng mga pastora. Sila po ang silbing mother po namin na ngayon po ay lumalakad sa pabuti. Simula po nung nandito po ako, sobrang blessed po ng family ng JA1.
Dahil po, yung simula po nung nakasal ako, simula nang nabuntis ako, na nabiyaan ng baby, na ngayon sobrang kulit at masaya yung bata. Napaka-bless po. Simula pong nanganak po ako, sobrang biyaya po ng binigay ng Lord. Alam po ng Lord ang ating pong mga finances. At yun po, this year po ay binigyan po ako ng increments sa tulong po ng Panginoon. Kaya marami pong salamat. At alam po talaga na ang ating ang ating pong pinanangin, yung desire. Kaya po, every month po, simula po noon, buhos-buhos po yung biyaya. Every month din po, nakakatanggap po yung asawa ko ng bonus. Alam po niya yung mga kailangan namin, yung pamilya. At praise God po, at nakuha ko po din po yung nanay ko, which is pinag-pray po namin. Thank you, Lord. Sobra pong napakabuti po ng Panginoon. Let's pray po for our tithes and offering. Father God, thank you po. You're so faithful. Thank you for you are infinitely and constantly and perfectly wise. You have said that whatever we give is acceptable if we give it eagerly. You have said that we should give according to what we have. Help us to bring our offerings and tithes with an eager heart, not as comparison with others, but as an act of worship to you. May we find comfort we desire in you and strength we need in your name. May your presence be with us in every hour. Lord, sa magkahawak po ng tithes and offering, give them the wisdom, the knowledge po, para po man lamang po sa furtherance in your kingdom. Maraming pong salamat, Panginoon. Hindi niyo po kami pinagkukulang. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Thank you. Come on, let's all extend our hands to this tithes and offering. Nasa maraming pagpapala, kaya ayan, basa-basa. Sige po, let's all extend our hands to this offerings and tithes. Father God, in the name of Jesus, we thank you po that you are the source of everything in our lives, the source of our finances, the source of our strength, the source of our family, the source of our joy. Thank you, O God, that your grace and mercy are new in every morning. At sa oras po na ito, patuloy na pinagkakatiwala ang mga kaloob na ito, maging mabangong sa Diyos sa iyong harapan. Alam mo po ang dalangin ng puso ng bawat isa. Whatever prayer request, you are the God who can exceedingly and abundantly bless each one of us, Panginoon, na ayon sa iyong kalooban. And I pray din po na kalakip nito ay ang pagtitiwala pananampalataya na ikaw ang Diyos na lalo may bagong ginagawa. That you're doing greater things and you're doing new things in our lives. At gayon din, ingatan mo po ang aming mga pamilya, ingatan mo po ang lahat ng aspeto ng aming buhay, ang aming
finances, ang aming mga trabaho, ang aming mga mahal sa buhay, at ang ministry na pinagkatiwala mo. Use these finances to bless other people because we are blessed to be a blessing to many. Salamat po, Ama. Be blessed and be glorified in Jesus' name. Amen. Okay, so meron pa po akong isang ilalapit. Meron po tayo, alam mo naman tayo po ay giving heart. Ang Musama is a giving and a generous church. So meron po tayong dalawang kapatiran na namatayan. So if you just want to extend your support to them, dalawa po yun, si Brother Harold, yung kanya pong father ay namatay, kaya umuwi siya sa Pilipinas. Hindi ko lang po nakauwi na siya. And then the other one is si Sister Joyce, yung tita niya, na tumayong ina niya while she was in the Philippines. So if you are, kung ang Lord ay kumakatok sa inyong puso, you are free to give po. Any amount will do. Nagbigay na po yung church at ito po yung daragdag din sa ating ibibigay sa kanila. Come on, let's all extend again. Lord God, you are the author of life. Ang buhay po ay hawak ng iyong hawak mo. And even the loss of our loved ones, ito po nasa kapahintulutan mo, Panginoon. Kaya Lord, ang nalaman namin, you continue to give love and comfort to the bereaved family. And then may they continue to experience your closeness during their brokenness, so God. Lord, ang mga kaloob na ito, maliit man o malaki, ay maging malaking tulong po sa pamilya. Salamat po, Ama. I-bless ang bawat isa na whoever gives generously, Panginoon, ay tumatanggap ng higit kaysa po sa aming pinagkakaloob. Kaya marami pong salamat. Be blessed and be glorified in Jesus' name. Amen. Announcement. Okay. Yung mga LG, make sure pagdating ng 2024, mag-limit na kayo, ha? Alam ko yung mga LG medyo na-depend sa dami ng gawain, but please make sure you resume your LG this 2024. And then on December 31st, from 8 o'clock ba? Hanggang oras yun? Hindi ko alam kung 8 o'clock in the evening, until 12 midnight or 1 o'clock in the midnight, meron po tayong unlimited prayer, unlimited worship and prayer sa ating pong Covenant Villa. So those who are available, mga walang pamilya or may mga kapamilya, kapuso, you're all invited sa ating pong Covenant Villa to praise, to worship, and to pray as we go to the year 2024. Okay?
And praise God. Ay. Ayan. Kasama tayo ni Kaden dito sa stage, sa pulpit. Hallelujah! Yan, can we all stand? Shall we all stand and let us declare the victory of the Lord? Lahat ng na-bless, lahat na may mga tinanggap po, malakpak at sumigaw ng hallelujah! Lahat ng let's go! At let's God! Pumalakpak at sumigaw ng amen! Ako yan! Hallelujah! Nakakabuhin pa kayo yun. Hallelujah! Thank you, Lord! Come on! The best na papuri sa Panginoon. Sabay-sabay natin papuri ng Panginoon. Hallelujah! May puso na natin. Hallelujah! Let's shout! Nakila ka Panginoon. Nakila ka Panginoon dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako. Tinutugon mo ako. Ako'y walang ako. Ikaw ang kasama ko. Woo!
Let's bow our heads and continue to feel the presence of the Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, because you are truly living God. Thank you, Lord, because you are the omniscient, omnipresent, and the omnipotent God. Thank you, Lord, because you are the Alpha and the Omega. Thank you, Lord, for continuing to change our hearts every day, na ikaw lang po maghari at ikaw lang po ang aming titingnan sa bawat araw ng aming mga buhay. Salamat po sa araw na ito at sustain niyo po ang aming service, na ikaw lang po ang glorify at bless sa araw na ito. Lord, I pray na lahat ng ginagawa namin ay mag-serve na as a sweet incense po upon your feet. Thank you, Lord, for the lives of everyone na tumutulong na ma-expand ng iyong kingdom. Thank you, Lord, for the life of the pastors, for the leaders, for the worship team, for the ushers, and everyone, Lord, na nagsasacrifice para rin sa kabutihan ng iyong mga gawain. Thank you, Lord, for this place, for continue feeling your spirit on this place, Lord God. Lord, as we depart this place, please continue to protect us at i-deliver niyo po kami sa bawat tahanan namin at sa bawat gusto namin puntahan ngayong araw na ito safe and sound. Lord, this coming 2024, Lord, I pray, Lord, the greater things, the new things that you already in store in our lives. Lord, thank you for the gift of love, life, and salvation. Lord, sa mga family members po namin na hindi pa po nakakakilala sa inyo, I pray, Lord, that our lives, Lord, would be a living testimony of how your love, how your unconditional love, Lord, na nag-work sa bawat buhay ng bawat isa. Lord, ikaw lamang po ang mag-glorify, ikaw lamang po ang mag-bless sa araw na ito, at patuloy na mag-bless sa araw-araw. Tinataas po namin ang iyong pangalan, ikaw lamang po ang pupurihin. These are all our prayers, in Jesus' mighty name, Amen. So, itaas ko lang pinag-apaw na kamay sa Diyos. Before ako mag-release ng benediction, let's close our eyes and hingin muna sa Diyos. Yung gusto mong hingin sa Panginoon, please turn on your phone. Just close your eyes and ask. Dahil sabi ng Diyos, ask and you will see. Humingi ka sa Diyos at siya magbibigay. Makikita mo siya. Makikita mo ang pagkilos niya. Hallelujah. Lord God, tinatanggap po ng bawat isa ang walang hanggang pag-ibig mo, ang walang hanggang pagpapala mo, at ang walang hanggang pakikipisa ng Diyos sa Espiritu Santo. Hahayo kami, Panginoon, na dala-dala ang katuparan ng mga bagong batay, ng mga bagong testimonies, at mas mga matitindi at grabeng pagkilos mo sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Binibigay namin sa iyo ang pinakamataas na luwalhati, pagsamba at papuri. So everyone shout and sing! Amen! Next, hallelujah po sa lahat! Okay everyone, picture po tayo, picture, come on, music, yung mga nasa taas,
bago po tayo